Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta niya ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko? Dunay panultihon sa kinaadman nagingon, non potest esse Deuteronom, koi non sobest viritas. Huway pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ipasukan. No reason can be lasting when truth does not rule. Magabutyag magapadayag kita sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan sa Sagrada Scriptura, sa apostolic traditions o sa magister, magtutudlo sa simbahan. Ng Espiritu Santo si Kristo ang ulo sa Iglesia o mga apostoles nga gipanguluhan ni San Pedro. Tuis Petros, et super hang Petram edificabo ecclesia meam. Et purte inferi non prevalebont ecclesiam meam. Lingua Latina, gipahayag ni Jesus kang Pedro, ikaw Pedro, o gibabaw ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ngaganghaan sa impirno dili makadaog kaniya. Base sa maong kamaturan, nagayukbo kita sa buhing kamaturan nga mo si Kristo, ang iyang pong kamaturan, nga kung natong pamation, buhaton, ipaambit suban makaluwas. Salamat sa itong gamhanang Diyos nga naghatag ka nato kay gayunan ining sa katakna katinawan sa pagtuo sa Cebu Catholic Television Network. Ato pasalamat sa atong Sadupapa, mga pagampo nato alang kaniya kay bag-og yung gioperahan sa iyang gibati sa kailanman siyang lawas. Kaloy sa Diyos, naulianan, naglakaw-lakaw na sa atong Sadupapa o balik na siyang trabaho. Pasalamat sa itong Arsobispo, iyang Ekscelensya Jose Serafia Palma, daghang mga kaugdahan, mga proyekto alang sa atong kalampusan sa pagtuo, paglaom, pag-alagad ni Kristo Jesus ug sa atong simbahan. Daghang mga pare nga gi-assign sa mga parokya, nagdugang ang mga parokya, balay sa mga pare nga mga bardado na, mga idaran sa kiton, pero giamuma kanunay silang pagkaon, inadlaw ng mga medisina, vitamins, para makasugakod gyapon sa dugang pangkatuigan nga gigasa sa Diyos kanila. Salamat sa mga obispo, si Bishop Medifil Billones, Bishop, na sa Shrine of St. Joseph sa Mandawi City. O usab ni Bishop Antonio Ranyula o Bishop Emilio Bataclan, nga naila siyang kaalam o kamatulunanon siya mga wali o pakigpung nga gidapit siya kanunay sa mga laiko tungod sa iyang maligdong nga kinabuhi o usab makanunayon nga pag-alagad. Bishop Emilio Bataclan nga na magbase sa St. Joseph Parish yapon, Mabulo, Cebu City. O mga pare sa parokya, sa seminaryo, monasteryo, o sa mga laiko, Commission on the Laity, nga gihugpong ang mga kapunungan sa mga lay women, o gipanguluhan sa atong mapabisanon, kugihan, o may gugmaon kay sa mga pong si Diyos, mao si Sister Fee Marino.
O sa akong duharon kakauban niya suwag tuo nga andam nagtagana si Rode Rakasa nga batid sa kasulatan sa paghanay sa mga tekstos Biblia. O say makalilibog kay yang sangkaon na Biblia, and we look into the midst of conflict that he would present the scriptures. Mo na nga may ning niya siya nato. Bansad si Brad June Purka sa Mabulo City, Mabulo Paris rather, Cebu City. Kanya to unahon pagpaminaw si Brad Rudy Rakasa. Daghang salamat, Bradsok, o sa tanang mga listeners, labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City, nila ni Noemi Bakuli, Monica Gutib, o ni Jocelyn Kanyete. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon, arita sa balang kasulatan, Bradsok, dinhi sa Salmo 112, tudling 2 o 3. The good man's children will be blessed, and his family will be wealthy and rich. Ang mga anak sa taong matarong, mabulahan gayud, ug madato ang iyang pamilya. Salmo 112, tudling 2 o 3. Unsa di ay? Ang mga anak sa taong matarong, klaro kayo nga madato ang iyang pamilya ug mabulahan gayud. Sa Isaias 14:24, mingon ang Ginoo, ang akong gilaraw mahitabo gayud ug ang akong pagbuot matuman usab. Isaias 14:24, mahitabo gayud ang gilaraw sa Ginoo ug ang iyang pagbuot matuman usab. Sa 1 Pedro 3:19, sa espirituhanong kahimtang ni Hesus, miadto siya sa bilangguan ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Akong pangutana ani Bradsok mao ni, unsa man ning hitabo Bradsok, unsa man pagpadayag nato ani nga ang espiritu na bilanggo nya miadto si Hesus nagwali, unsa may but ipasabot aning espiritu na bilanggo Bradsok? Palihog ko kog patin-aw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy Rakasa. Teksto ni Biblia nga kinahanglan context, mga pagpalapad o paglantaw sa dugukan sa mga pong. Magsugod tas gisulti ni Kristo diya sa San Mateo 5:25-26. San Mateo 5, versikulo 25-26. Nga niyon si Jesus nga kung nunay tao nga nakahimog gamay ra nga sala, itambog siya sa prisuhan. Pero doon na pa siya kagawasan. Tungod siyang gagmay o gamay ra nga sala. O niya, pares na to ang gisulti sa ni San Juan, 1 Juan 5:16. Ngaringon, ang maong mga pung sa kasulatan, doon ay sala nga gamay ra, nga dili kamatay, nga sala. Ikaampo pa, o ang nakasa sa sala nga dili ngadto sa kamatayon, maluwas pa. Dunay sala nga ngadto sa kamatayon, dili na kini ikaampo pa. 1 Juan kapitulo 5 versikulo 16 ngadto sa versikulo 17. Muna kon atong isandig kini mga pulungan ni Kristo nga matud pa si mong gibasa Brother Rudy sa Isaias 14:24 nga ang iyang mga puong tinuod, ang iyang laraw matuman. Sumadto ta sa tekstong imong gisigutan nga si San Pedro may sulat sa 1 Pedro 3:18, mingon si San Pedro nga si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Deklaro niya specifically, in his human nature Christ died. Pero buhi iyang espiritu. His spirit is alive. Mo na gisumpayan ug mo na imong gilitok nga ang iyang espiritu miadto sa kaprisuhan nga ang nangapriso mga espiritu. So magtakdo na nga ang makalang nga tuwa sa impierno dili na angay walihan. Kaya ang ilang silot eterno man na sa mabasa na to sige padayag 21:8 nga ang mga mamumuno, ang mga maulagon, ang mga dagkong makasasala
itambog sa impyerno kalayong way katapusan. So di mo daw dili ni impyerno kay giulihan pa man, giulihan gani with purpose. What is the purpose of preaching? Sa kasulatan mabasa na nato sa Roma 1:16-17, the purpose of preaching is somewhat very candid, the message of salvation. So muna kung kadtong bilangguan nga napriso mga espiritu, siguro ta dili to impyerno, di sa to langit. Kaya ang langit di man prisuhan, kalipay man ngoy katapusan. So ang mga church fathers, mga batid sa kasulatan, mga sagrado padres sa simbahan nag-ingon nga usa to ka kahimtang nga mga kalag panahon ni Noe kalit nga pagsaad ug pagpahibaw nga dunay umaabot nga lunop og sa habilin nga mga adlaw si Noe nagsangyaw og dunay wa maabti siyang pagpahibaw dunay lunop sa to pa nangamatay to sila nga wa kayo makaandam og mao toy gisgutan gikonsiderar sa balang kasulatan nga ang uban niadtong mao mga kalag didto niadtong bilangguan nga ang nabilanggo espiritu. Yeah, likewise kay si Kristo nag-specific man nga kinahanglan i-appeal isagol kagatong dunay ray gagmay nga sala mao gig prisuhan pero maluwas pa. Ya si San Pablo sa 1 Corinto 3:15 may describe san kung ang buhat ni bisan kinsa mahulog sa kapildihan way sa payan nga moagi kayo pero maluwas pa lain na sa ning may katarungan nga di ni langit kay kayo man di sa ni impierno kay moagi diha maluwas pa man. So si San Pablo nagingon facens purgationem peccatorum et sidit dexteram patres omnipotentes. Nga si Kristo miadto sa kahimtang og nanghugas sa sala purgationem umani anam sa kasya sa langit. So the church calls it purgatory kadtong dapit nga prisuhan nga giwalihan pa mga naprisong espiritu mao ton dapit o kahimtang sa purgatorio. O matud pa sa mga church fathers, mga panahon ni Noe katong wa maabti sa balita ni Noe ikalitan sa lunop gi-consider sa Ginoo ang ilang ka wa makaandam o gipahalona niadtong dapita o mo tong giwalihan ni Kristo sa mensahe por la consolación de la salvación. Skinat sila pa the message of salvation. So that is the text of the Bible as you extracted at Brother Rudy, 1 Pedro 3:19 nga kinahanglan dunay mga paralel aron masabtan kadtong bilangguan gisgutan dili to bilangguan sa kalibutan kundi dili bilangguan in future kag gisgutan nimo nga kalag nga gihatagan sa Ginoo konsiderasyon tungod kay wa sila kaandam sa kalit nga lunok wa maabti tungod sa kalayo silang lugar gihatagan sa Ginoo consideration that is stipulated on that verse, 1 Pedro 3:19. Likewise, mao sa tong gisgutan ni Kristo gagmay rag sala, gisgutan ni San Juan, sala nga dili kamatay, ikampo og maluwas pa sila. Inevitably, if you will consider God's justice, you cannot say it is hell. You cannot say it is heaven. So that is a state of cleansing, and the Catholic Church calls it purgatory. Linisanan. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Rakasa nga mayngon nato nga lisod kayo natong basahon og sabton kung kana ra dili ta makakita sa the surrounding context of the very text nga atong masabtan pinagi sa lamdag sa atong simbahan, Iglesia Katolika. Maya atong paminawon si Brad John Porca nga daghan sa ning mga kasinatian sa mga dapit nga yang giduaw sa mga pagpaambit sa mga pulong. Rudy John Porca. Salamat Bansok, mayong hapon sa tanang viewers nga nagsunod nato. Kabisaya no Mindanao, labi na sa Cebu, dinhi sa Cebu, daghan jud ang sunod niya ni.
labi na diyan sa mabulo sila si Brad Nolingo o si Monsignor Casaren nga Patricio Alcazaren ug sa mga kauban na diya nga tan-aw ani nga atong programa nya diya pud sa Marigondon sa akong parokya sa Basak nga ugmapon kita ta dan Nita Amudia siya ang mga kauban diya tanan silang Brad Cornelio Amit mayong hapon kaninyo diha sa inyong pag tanaw nitong programa. Ako pangutan na Brad Sok, may tungod din sa gitawag na to Pentateuch. Duha ka tao akong nahibalag, ang usa nag-ingon nga kining Genesis dili si Moises nagsuwat na lain. Na apoy lain nga akong gihibalag mingon nga si Moises mo'y nagsuwat na ni. Ami insaktuan ni Brad Sok. Si Moises ang nagsuwat ug lain ang nagsuwat. Ug kinsa man kung dili si Moises nagsulat sa Genesis. Mao ni akong ikangay patin-aw ni atong nangutana. Maraga, kunin mo nang ipangutana sa mga tao sa modernong panahon, may ginawa ko kung kibaw kasi nagsuwat. Anak, kay wa mo ko dito. Maraga, we extract the answer from history. Even this book, a small book, but this is written by a biblical scholar and historian, and he's not a Catholic. The name is Henry Halle. He tells us that the 5 first books of the Bible, which is the name Pentateuch, Pente, meaning 5. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomio. Si Moises nagsuwat. Kunya, doon na sa siya ay ngayon na ito mga excrementi na mga recorder, mga selected writers nga ang mga magsusulat gidiktahan ni Moises, edited by Moses. Kaya bubong ka sa last lines of Deuteronomio, gisgutan namatay si Moises, pero nagpadayon pa ang saysay method kaniya. Who did so when Moses was already dead? And the scholars of the scripture tells us nga mga tao to nga pinili ni Moises nga nag-continue mo nang ikaduduan nga dili si Moises mo nagsuot. No, it was Moses. And the Catholic Church also tells us that it is Moses mo nagsuot sa Pentateuch. Dili lain nga tao. Mo na nga itong pagspangutana, that is based upon the Collier's Encyclopedia Volume 4, pages 11 to 14, the history of the Bible. Muna itong tubag pangutana ni John Porca. Brother Rory. Okay, sagang salamat Brad Sok. Kunya, aritas ikaduha na lang Brad Sok. Dito lang ta sa bala ang kasulatan kay kini. Nasuwat ni dia sa Salmo 50, tudling 6. The heavens proclaim that God is righteous and He Himself is judge. Ang kalangitan nagpadayag sa pagkamatarong sa Diyos, kay siya mismo ang maghuhukom. Sa Salmo 50, tudling 6, klaro kayo nagpadayag sa pagkamatarong ang kalangitan, kay ang Diyos mismo ang maghuhukom. Sa Job 37:23, gamhanan kaayo ang Diyos, busa dili kita makaduol kaniya. Matarong siya ug walay pinalabi sa mga tao. Job 37:23, walay pinalabi ang Diyos sa mga tao. Busa gamhanan kayo ang Diyos ug dili kita makaduol kaniya. Sa Daniel 12:1, ang tanang katawhan kansa ngalan na lista sa basahon sa Diyos maluwas. Unsa di ay? Ang tanang katawhan kansa ngalan na lista sa basahon sa Diyos maluwas. Satud pa doon na yung basahon ang Diyos. Maluwas ang tanang katawhan nga nalista sa basahon sa Diyos. Akong pangutana ni Balsok, unsaon man nato pagkaibaw nalista na ato nga dito sa basahon sa Diyos? Paliho ko nagpatinaw ni Balsok. Salamat kayo, Brother Rudy, sa imong mayo matulunanon kay nga pangutana. Na kining imong ipanghisgutan nga teksto, mga hinungdanon kani sa balang kasulatan, sama sa Salmo 50, versikulo 6, God is righteous. Ya, sa Salmo 7:11, God is
a judge who is always a just judge. Ang Diyos maghukom kanunay nga makatarunganon, matarong yang paghukom. Niya gisumpayan nimo sa Job 37:23 nga gamhanan ng Diyos ug di ta makaduol niya. Pero dinhi ka mo focus og pangutana sa Daniel 12:1 Brother Rudy nga tanang katawhan nga maluwas na lista sa basahon sa Dios. So importante na nga pangutana nga nos amang ka ta malista sa basahon sa Dios. Ang atong bantayan ang negative ana kay ni ko rin Ginoo ang tanan nga nakasa nga wa sa akong libro itambog ko sila sa impierno sa kalayong way katapusan. Nana sa Pinadayag, Uluhan 20, Tudling 14 ngadto 15. Ang tanan nga wa malista sa akong libro, itambog ko sila sa impierno sa kalayong way katapusan. This negative statement tells us what is positive. The positive is nga kung magtuman ta sa mga sugo sa Dios, magbinuutan ta sa atong kinabuhi ning kalibutana, malista ta sa libro sa kinabuhing dayon. And the latest moment of our life, we will be branded by God as overcomer. Nanas Pinadayag 21 sa Isog City, kadtong mga matinumanon, mga mananaog, o sila pagatawgon og mga anak sa Dios. Ako nga Alpha Omega, ilang pagailhon, ako mao ang Dios nila. Ya sa Pinadayag 22 versikulo 13, ako ang Alpha Omega. 16, ako si Jesus nga nagamando sa akong mga anghel nga kining maong balita ipada nagalalain nga mga obispo sa lalayng mga dapit. So that Alpha Omega is Christ. Kaya kadto mga overcomers na lista sa basahon sa Ginoo, paganganlag mga anak sa Dios. Ug doon pagisumpay sa Pinadayag 21 6 ug 7, ako ang Alpha Omega, muhatag kanila sa tinubdan sa tubig sa kinabuhi. Kanang tubiga magatubod sa ilang kalag og dili na mahubas og matiti kay kana mong kinabuhing dayon. So these passages of the Bible tell us the grand promise of the Lord to live by His gospel, to obey the commandments of God. Our names shall be listed upon the book of life. Masuwat ta sa libros kinabuhi. Pero ang negative mo ipeligro, Brother Rudy. Kaya matod pagkatong wa masuwat sa akong libro, itambog yun sa linaw sa kayo, magantos walay katapusan. So ang imong question matubag na, how can you and me and everyone be listed upon the book of life? We shall obey the commandments of the Lord. We shall fear the Lord. We shall avoid sin. We shall avoid the occasion of sin. Continue praying, continue receiving the body of Christ, which has a promise. He who eats my flesh and drinks my blood has everlasting life. I live in him, he lives in me, and that man or woman will have everlasting life. Na San Juan 6, 53-54, mao na nga kinahanglan ta ang binuutan kalawat kanunay kay mo nay gisaad sa Ginoo nga siya mupuyo niyang tawhana o kanang tawhana nagpuyo kaniya gisaaran dunay kinabuhing walay katapusan kun mo kalawat siyang mahal nga lawas. Si bisan kinsa nga dili makakaon sa akong unod o kining tinapay o sa akong dugo way kinabuhi diha kaniya. Puting kuyawa paminahon, he who doesn't receive my body, my blood, does not have life in them. Kuyawa kay paminahon. Muna nga, kita magkatuliko, klaruhan kita, nga kinahanglan ta mo kalawat. Kutob sa mahimo, kung mahimo, kada adlaw. O busy kayo, Domingo, kakalawat as mahal nga lawas. Kino, provided nga matuman na itong gisultin San Pablo sa 1 Corinto 11:27. Ngano ba nga dunay mga tao nga sa ilang pagka-Diyos noon nga sakit
kay nangalawat nga wala makaandam silang kugalingon. Wala makahinlo silang kugalingon. Kinahanglan nga katong kalawat sa lawas ug sa dugo ni Kristo mangandam paglimpyos ko kalingon. Marang atong simbahang Katoliko nagtudlog, do not tayo salang mortal, do not receive communion. Kay makahimo ta og laing sala, sakrelihiyo, laing salang mortal. O sa kanang mga lawat, mga Catholic lay minister, mga nangandam ni bawa sila, di na sila mo appeal sa panghungit sa kalawat o pagkalawat kung na sila silang mortal. Mungumpisal gina sila. Sa muna itong buhaton. Salamat, Brad Rudy, sa imong mayo o matulunanon kayong pangutana. O daghan patag mga isgutan ng mga pangutana sa atong mga kauban o mga guest nato karon, pero ato sang lantaon kining manundanon kayong pahibaw karon na yun. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko atod pa sa refran lingua latina nel volitum ne se precognitum. Dili kita makahigugma so sa katao sa kapagkamao nga wata kahibaw kaniya. Di ta makahigugma sa tinuhuan nga wata kasayuran. Muna nga si Kristo may sulti gyud, learn of me, study my word. By studying my word, you will become my disciples. You will know the truth, and the truth shall make you free. Muna nga, gikinahanglan nato ang pagkaibaw sa pagtulon as Ginoo, pinagi sa pagtuon sa Sagrada Scriptura, Balang Kasulatan. Unya uban nato niya si Brad George Turifil sa Catholic Faith Defender o may mga dapit, mga lugar nga naadtuan na niya, pagsangyaw, pagpambit, with all humility and calmness in answering queries about our faith. Yan niya sa si Brad Jimol Borges, Regine Borges, nga naila siyang pagka El Orador or Las Palabras. May na siyang mo sulti, mo pahayag, niya ito siyang mapaminaw. Nahon na to si Brad Regine Jimol Borges. Daghan kayong salamat, Brad Sok Fernandez, ug mayong paglantaw sa atong mga kaigsunan nga nagpadayon sa pagpaminaw ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Brad Sok, ang Pilipinas bag-o pa lang nagsaulog sa ika-500 katuig gikan sa pagkakristyanismo.
mitungha miabot ang pundok ni Magellan diri sa Pilipinas, dala ang usa ka imahin sa Senior Santo Niño nga nindot kayo pagkasulob sa sanina nga pula. Aduna pa gyud siya mga ribiti nga mga bulawan siyang sanina. Bradsok, akong basahon kining teksto nga ri sa Jeremias 3 ug sa 9 nag-ingon, walay bili ni ining mga nasura, may kahoy nga giputol didto sa lasang, unya gikulitan sa mga magkukulit. Nga rin sa 9, gihalupan nilag plata gikan sa Espanya ug bulawan gikan sa Ufas, ang ilang mga Diyos-Diyos nga pulos kinulit, gibistihan silag granati ug dagtong pula nga panapton nga maayong pagkahabol. Bradsok, ang gidala nilang Magellan dinhi usa karibulto sa Senior Santo Niño. Maayo kayong pagkaputos ug panapton nga pula. Apan ang Biblia nagaingon man nga Dios kinulit, gibistihan sila granati nga dagtong pula. Ang akong pangutana, kinibang gipasabot sa Biblia nga gidala nilang Magellan dinhi sa Pilipinas niadtong tuig 1851. Mao ba kini ang gipasabot sa Biblia ang gidala ni Magellan dinhi sa Pilipinas, ang Senior Santo Niño nga ribulto nga gihabulan og dagtong pula? Palihog kuno ko og pagpatinaw nini. Salamat kayo, Jimol versus Brad Jimol. Usas mga tamdanan nato, may numduman kanunay nga words have meaning. Nga ang mga pulong dunay kahulugan. Klaro kayo og tinaw nga imong gibasa nga naputulog kahoy, niya gihimo gikulit sa ka larawan, gidayan-dayanan o bulawan o plata gikan sa Espanya, niya gisuluban og dagtong pula. Niya mo nang Santo Niño ba? Dili. Very clear nga gisgutan na nga Dios. Kung basahon natong 1 Corinto 8:4, idol is nothing. There is no such evidence of the existence of that very idol or false god or false goddess. Sabi siya pa na nga, why nada? Ang maghisgot kang Diyos, it's nothing. Kumingog Baal, doon na ba Diyos nga Baal? Wala. Maghisgot kag Belfior, doon na ba Diyos nga Belfior? Kumingog kag Zeus, ang spelling Z-E-U-S, pronounced as Zeus, doon na ba Diyos nga Zeus? Astaroth, babae nga Diyos, doon na ba Diyos nga Astaroth? Nothing. But Santo Niño is real. You cannot compare nothing with something which is existing and real. Doon na may sagrado nga Batang Jesus. Nasa mabasa na to sa kining San Lucas 10:11, ang anghel nagpaybaw ngadtos magbalantes karnero nga natawo na ang manunubos bata nga nasa pasungan panganganlan og Kristo Jesus. So Christ Jesus is real. Comparing with the nganlan natog idols are nothing. You cannot find any somewhat real being of the emblem that is represented. Dili na ikatandi na to kay Dios na imong gisgutan. Kunya kanang mga nasod nga gisgutan dunay plata, dunay bulawan, that is the nature of it. The very nature of the nation nga doon na sila mga minas bulawan. Pero wa magpasabot kay Espanya gisgutan Santo Niño na gidadiri, that is fallacy. Kanla fallacy of non sequitur. It does not follow. Nga kabasatag Espanya, kabasatag ibutangan sinina nga
granate, puwa, Santo Niño na. There's nothing. Dios man gisgutan. Dios diri why gilarawanan. Samtang Santo Niño duna 1521. Gida ni Fernando Magallanes, katong mga misyonero nga Agustinians aron pag-introduce sa tinuod nga Kristo, tinuod nga manunubos alang kanato. And we are indebted being Christians to these missionaries nga niyanin nato. Muna nganlan nag fallacy of non sequitur. Kaya kung doon na nganlan nag Espanya niya Dios, dili Dios sa Santo Niño. Kaya matod pa sa 1 Corinto 8:4, ang Dios nagrepresentar sa wala. Ang Dios nagrepresentar sa wala. Idols represent nothing. There is no something that really represented by idol. Sa kung siyang idol nga mong gisgutan, why representasyon real? Akong gisgutan sila sa Baal, Belfior, Diana, Zeus, Astaroth. Why Dios? Nga doon ay represented by real being. That's not really true. Muna nga ang Santo Niño tinuod. Busa dili nato iparihas sa mga Dios. Muna itong tubag sa pangutana ni Jimol Borges, arita ni George Turfel. Dahang salamat Basok, maying hapon kanimo niya, maying hapon karatong tanan, ilabi na sa ato mga televiewers nga kanunay nga nagsunod nitong programa ug sa mga online viewers nga nagsunod. Nya, greetings ako diha sa Kalituban, Talibon, Bohol sa tuang mga liminister nga naakaron nagtan-aw niya sila si Brad Christopher Andrino diha sa Paknaan, Mandawi City nga kanunay nga nagsunod niya itong programa, si Brad Inting Vicente Padal nga nagtan-aw karon mayong hapon kanatong tanan. Ako pangutana Basok, ako ning ipuntarya mahitungod sa purgatorio. Kaya ang atong simbahan lagi nagtudlo man nga eksip sa langit ug impierno na ay lugar o dapit o kahimtang nga gitawag og purgatorio para sa atong mga tao nga sa dinipas kalibutan nakahimo og gagmayng sala nga dili para sa impierno. Pero kung tanon kani nga gisupak sa to maigsuon nga mga dili katoliko tungod kay napud sila gibasihan Basok sa balaang kasulatan nga matud pa nila nga wala gyud purgatorio, matud pa nila nya ilang kutloon Basok ang Mateo 25 bersikulo 31 hangtod 46 nga matud pa didto nga duha ra gyud kabahin ini balik sa Ginoo panahon sa final judgment duna ra gyud duha ra gyud kadapit tuningon si Kristo katong naso wala to mga kanding nya katong nastuo mga karniro duha ra gyud kadapit Basok wala gyud mabutangi dito nga purgatorio o ikatulong nga bahin nya matud pa nila nga di sada tinuod ang panudlo sa simbahan Katoliko nga dunay sala nga gamay duna poy sala nga dagko kay matud pa nila ilang kutloon ang Santiago 2:10 nga nag-ingon dito nga bisan kinsa nga makalapas sa usa lamang kasugo sa balaod nalapas niya ang tanan. So walay gagmay og dagko Basok matud pa nila muna matud pa nila nga sayop ang panudlo ang simbahan Katoliko regarding sa purgatorio. Palihog kog pagpatin-aw ni Basok. Daghang salamat. Salamat kayo, Brad George. Any honest, humble student of the Scripture will not exalt himself from the Bible, but subject to the Bible. Ang usa ka buutan matarong nga magtuon sa Biblia, dili mo labaw sa Biblia. Magpailaw mo siya sa Biblia. The truth that really somewhat enlightens us about God. That God is justice. Na nasa Salmo 7:11, nga ang Diyos matarong nga maghuhukom. Tanawa sa Webster's Dictionary, what is the meaning of justice? Justice is a virtue which a person renders what is due to everyone. Ang atong huwes sa atong hukmanan sa kalibutan na gabayan nga tamdan nga bonox iudex non iudicat contra equitatem nga ang matarong butan huwes dili mo pakanaog og silot labaw sa angay sa kahimtang sa nakasa. Mauna sa Biblia. Naimabasa na to sa Panultihon, Proverbio 6:30, nagingon.
Nga kung makakita ka sa katao nga mangawat o gamay nga butang, kaya ng kanon, ayaw nagtamaya. Ayaw tamaya. Kay ang iyang gikawat gamay ra nga butang para sa pagkaon niya. Gamay ra nga butang. Ya, sa mayang balita Biblia ang Salmos 31, versikulo 10 ug 11. Kung doon ay usa ka babaeng minyo, iyang bana mo trabaho, tungang gabi, lakaw siyang gitrabuhan, muguwa ng bayana, mutagbog lalaki, pasudlon pa niya sa lawak, uban kaniya sa lawak, uban siyang lawak sa iyang pamilya, o maghimo siya buhat, nga unudnon, dako kanang sala, mortal kanang sala, angay sa impyerno. Sa mayang balita Biblia na, mortal kanang sala, angay sa impyerno, that is adultery. Sa muna nga, kita na to, ang gamay ra sala, ningon na Ginoo gamay ra na ayaw nagtamaya. Para sa ato din sa atong barangay doon na yung tao nga kining nakakitag bayabas nga hinog niya, gutom kay siya, nanguha, kaon, gidakop sa barangay. Pero sa may ipakanaog sa kapitan nga hukom, sibsibi, kung na dong, hawali na lang luyos barangay na iragasagbot. Paguman pa uli na. Ito may na magayasa. Pero kung doon ay usa ka taong na nulis, usa ka talamdo ng dato nga panimalay. Gilugos ang anak nga daga, gipatay ang amahan, gipatay ang security guard, gipatay ang asawa, gihabwa tanang katigayunan. Pagkadako sa mong sa, yan na kay huwis nga butan og matarong, nga katong nangahawat og bayabas, iipon sa silot, yan tong nakapatay, nanulis, naglugos, pagkadakong ingno nato, hamag sa hustisya, pagdaot sa hustisya. Muna nga, ang Ginoo hustisya man. Si Jesus nagtugan na to. Nasa San Lucas 12:47-48. Ngayon si Jesus, kung doon ay gamay ra nga sa gamay rag silo. Kung dako ang gitugyan kaniya, o dako sa siyang silo. That is justice. Kunya, ugway purgatorio, ang gagmay sa, o dagkog sa, ipunon lang ito sa impyerno. There are so many cries and screams of lawyers, objection, Your Honor. Dili na mao. Muna ka nang nasa Santiago 2:10, parehabag ka din na ba, sumpay-sumpay sa mga gutla. Maputol lang usa ka gutla, lusno tanan. Mauna kung makasa, tagdako, kuha ang atong sanctifying grace. Dili ang gagmay nga sa kay si San Juan, 1 Juan 5:16, tinudluan ni Jesus, mingon siya, kung doon na usa ka tao, nga nakasa og sala nga dili ngadto sa kamatayon, pagasilutan siya, ikaampo pa, o pabangunon siya sa Dios tungod sa pagampo alang siyang sala nga dili ngadto sa kamatayon. Pero doon ay sala nga ngadto sa kamatayon, dili na ninyo kini ikaampo. Ganang lang na gyud magkumpisal, kini na madagampo. So that is justice. Mo na nga doon ay kahimtang nga niingon si San Pablo, kung ang buhat ni bisan kinsa mahug sa kapildihan, muagig kayo pero maluwas pa. 1 Corinto 3:15. Unsa may tumbas na nas gisulti ni Jesus. Jesus yun nga itong Ginoo. Mateo 5:25-26. Kung noon ay nakasa gamay ra, muagig presuhan pero maluwas pa siya. Magkagawas pa siya. And that is justice. That really pinpoints a state nga magagmayg sa dili tambog sa impierno kay gamay ra magsa, dili sariya pato sa langit kay hugaw pa man. So doon ay kahimtang gisgutan sa Ginoo nga doon ay nahitabo matud pa San Pedro. 1 Pedro 3:19, ang Espiritu ni Kristo miadto sa bilangguan nga nabilanggo Espiritu. Iyang giulihan. Muna na tao ng pong nga facens purgationem piccatorum, et Jesus said it ad externem Patris omnipotentes, na nasa Hebrewanon 1:2-3. Nga doon ay linisanan, kuman si Jesus makahimo sa
kining pamasaylo sa linisanan, saka sa silangit nagalingkod tuong kamot samahan. Ug kantong dapita, mao tong gihimo ang pagpanglimpyo, then that really the word came out, purgatorio, gikan sa purgationem or purgare, purgatorio linisanan. So that is justice. Deny justice and there is no true God, because God is the source of all justice. Isalikoy ng kaangayan, way Diyos. Kaya ang tinuon nga Diyos, doon ay kaangayan. Ug doon ay kaangayan ang Diyos, doon ay purgatorio. Kaya way purgatorio, ang gagmay of dagkog sa isambog sa gulon lang, pagtambog sa impyerno, screams and cries from the mouths of the lawyer, objection, Your Honor, that is injustice. Muna nga doon ay purgatorio. Kaya doon na may justisya ang Ginoo. Muna itong tubag sa may pagkutanan ni George, so atong paminahon si Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok niya mayong hapon ug greetings nako ni Brad Mario Agbo ug ni Brad Michael Cabonilas. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin ning misteryo o mystery. Sa garam Brad Sok, makadungog kita ng pulungan nga misteryo. Nya gitan-aw nako sa diksyonaryo Brad Sok unsay meaning sa misteryo. Gitawag dito Brad Sok og unexplainable. Dili nimo siya masaysay sa tawhano nimong salabutan. Kunya Brad Sok, kung di ni nato masaysay sa tawhano tong salabutan, dili jud nato siya matugkad. Kunya Brad Sok, ngano kitang mga Katoliko kusog man tang mulitok aning sama aning nasa rosary. Unang misteryo sa kasakit mao ang paghampak ni Kristo. Misteryo sa kahayag mao ang pagpasaka ni Maria. Nganong gisayon sayon ra man ni nato Brad Sok, nining paglitok ning misteryo kung dili ni nato siya matugkad. Paliw ko pagpatinaw ng Brad Sok. Ako sa ka mananaw sa mga laod aron pagpangitag pirlas, nay mga dapit nga ang ilang gadget di nakatugkan sa sukaranan sa laod. Di nakaabot ang ilang ginhawa, di nakaabot ang ilang gadget pag ginhawa sa laom tungod sa kalawom gyud. Ug kay din lang matugkad, wa magpasabot nga way laod. Nahilaw din lang matugkad. Wala, the mystery is something beyond the capacity to discern, to understand, using our intellect. Mo nang misteryo, dili takos, di makahimo nga itong salabutan, pagtugkad sa mga misteryo. Pero doon ay gipadayag, di lang na ito matugkad. Wala, misteryo, unang misteryo sa kalipay. Pagpaybaw sa anghel, kang Maria nga siya manamkon. Kung sa may misteryo diha, kanang pagpanamkon nga way labtig lalaki. Ya, lalaki gyud nga anak sa Dios nga nagpakatao. That cannot be understood. Why? Because the ordinary science that we learn, that is the union, the cohabitation of man and woman. And then that will deliver pregnancy, and that pregnancy will be ripened into birth of the child. Di na tumatugkan kanang nganong ang anak sa Dios gipanamkon ni Santa Maria nga wa hilabti lalang Espiritu Santo. So, mystery does not mean we do not know. Only we cannot fathom fully of the depth of the mystery. Ang misteryo, wa na magpasabot nga tayo na hibawaan. Di lang to matugkad ang iyang kinatibukan. Muna mabasa na to sa Deuteronomio 29, versikulo 29. Mayroon ng Diyos, katong mga butang akong ipadayag, may bawaan ninyo. Pero katong butang nga gipadayag, inyo na. Pero katong butang nga wa na ko ipadayag, dili na inyo, ako ra na. That's what God says. Muna nga, that is mystery. Misteryo sa kamatayon sa iyang pagkatao. Yan natubos ang kalibutan. How? Daghan mga tao mamatay, ganun di man katubos ng kamatayon na nila. Because the death of Christ on the cross, there was the ever-present of His Godhead. The death of Christ on the cross, on His human nature, there was the presence. There is the presence. There will be always the presence of His Godhead. Kadtong pagkamatay nito ni Jesus sa cross, iyang pagkatao, diha man ang iyang pagka-Diyos. Mao may naggakos sa iyang pagkatao. Ang meritos kamatayon ni Kristo way kinutuban. Kay kadtong kasakitan o kamatayon, gisapwang man siyang pagka-Diyos. O ang iyang pagka-Diyos di man mamatay.
Muna sa Catechism by Father de Guzman, titled Catechism, with 700 questions answered. Sa page 27, that is dogmatic teaching. Sa katisismo na ito, doon ang imprimatur. By redemption, Christ died as man, because as God, He cannot die. That's the dogma. Page 27 of the Catechism by Father de Guzman, and preceded with the introduction, 700 questions answered. By redemption, Christ died as man, because as God, He cannot die. Yato ginapatyo na Ginoo literal? No. You must understand the truth that matters, nga gipadayag, pero not delve into knowing the fullness of the mystery of the death of Christ as man and redeeming us because of the presence of His sacrifice, His divinity, His Godhead. Pagkamatay ni Kristo sa krus, diha magod ang iyang pagka-Diyos. Parang masunog atong balay, ay atong ginstalar diha mga alambre para sa suga, nasunog ang balay, napil pagkasunog ang alambre, pero wa mapil pagkasunog ang kurente. Kaya ang kurente di na masunog. Electricity is fire. It causes fire, but cannot be quenched by fire. Cannot be quenched by water, because that is electricity. Samot na siya kung bubuan ni mong tubig. Samo na ang kahimtang ni Kristus kamatayon sa cross. Diha ang iyang pagka-Diyos, ang namatay ang iyang pagkatao. That is what Father de Guzman, a dogmatic teaching, page 27, by redemption, Christ died on the cross as man, because as God, He cannot die. Kung binisayaw nato na sa pagpanubos ni Kristo namatay iyang pagkatao, huwag ang iyang pagka-Diyos dili man mamatay. Biblia, nasa Biblia. Nasa 1 Timoteo Kapitulo 6:16. Ang Diyos kahayag nga di maduol. Ang Diyos bugtong nga dili mamatay. Would you dare to argue or defy the truth that God cannot die? Who are we that dare to defy or contradict the truth which is divine and mysterious truth? When we will submit, we will humble ourselves that this is the truth and fundamental dogma that shall be accepted by every Catholic, even the Pope, even the child who knows the usage of right and wrong is subject to that. And anyone who contradicts, he ceases to be a true Catholic. He becomes a heretic. Muna itong tubag sa pangutana ni Brad Carlo Badinas. Balik ta ni Brad George Torrefel. Salamat pa ko sa Basok niya. Dito ko sa pangutana Basok, may tungod sa Immaculada Concepcion Basok. Ngadtong December 8, 1854 Basok, gidefine sa simbahan as dogma na si Virgin Maria Immaculada Concepcion. Nanas Fundamentals of Catholic Dogma, page 199. Sa to pa, kanang tuiga Basok mao ginay pag-opisyal, pagdeklara sa simbahan, may tungod sa doktrina nga si Virgin Maria Immaculada Concepcion. Sama sa sample Basok sa basketball, si Jordan Basok, Michael Jordan, daghan silang mga kandidato pagka MVP. Pero sa diyang gideklarar gyud sa kadagkuan sa NBA nga si Michael Jordan mao gyud nahimong MVP. Sa to pa, ang iyang pagka-MVP diha magsugod sa diyang gideklarar officially sa NBA, sa taga-NBA sa kadagkuan. So buot ba itong sabton Basok kay mao mo to'y pag-official, pagdeklarar simbahan Basok nga dugma gyud nga si Virgin Maria Immaculada Concepcion. But batong sabton Basok sa wala pag i-official sa simbahan Basok si Virgin Maria dili siya Immaculada Concepcion Basok kay ang pag-official mao man na ang pagsugod yun nga kana siya mao na gina siya Immaculada Concepcion sama ni Michael Jordan nga pag-official yun. So diha mao gyud ang iyang pag-MVP kay sa wala pa siya official di man to matawag siya MVP Basok. Paliw kog pagpatinaw ni Basok. Sa Biblia sa San Lucas 1:28, 29, ang anghel misulti ngadto ni Maria. Ang anghel gisugo nga musulti ngadto ni Maria.
O ningon ang anghel, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu eres in mulieribus. Ningon ang anghel, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Nya sa Griego, kanang puno sa grasya, ginganlag kikaritomene. Person who knows Greek or studies Greek, and then look that in the Greek Bible, ang full of grace sa Griego, kikaritomene. What is about the fullness of grace of Mary, intensively and extensively. Kanang extensively, diha gyud pagpanamkon ni Santa Ana niya, gihawa na siya sa sala. What is panamkon? The union of Mary's blood and the presence of the Holy Spirit. Kaya dili mo to union sa cohabitation of man and woman. Panamkon mo to sila lang Espiritu Santo. So diha, nagsugod ang iyang inganlan na to, full of grace. Extensively, sa dihang natao siya, nidako siya hangtod na matay o gipasaka sa langit, wag siya mabulingi sa sala. Mo nang extensively. Intensively nga to pastibo kakalag ni Santa Maria, murag baso nga puno sa gatas. Imo nang pun aglana mo awas ang lana. Kay puno na mas gatas. That is the fullness of grace of Mary. Nga ang Ginoo ray makahimo niya na. Pero ang misteryo diha nga ang grasya gikuha sa Ginoo, sanctifying grace gikuha sa Ginoo niya danog iba. Tanan nga mataw niadto, why santos nga grasya. Pero si Maria, ang atong mahal nga Birhen, matod pa sa lingwa sa simbahan, nga wa pa mataw si Birhen Maria, ang grasya sa anak sa Diyos, withdrawn by God. Kaya the grace of God is restored only through the death of Christ on the cross. Nana sa Efeso 1:7. Matod pa pinaagi sa dugo ni Kristo, napasaylo ta. Pinagis kamatayo ni Kristo, naluwas ta. Napasaylo atong mga sala tungod sa kamadagayaon siyang grasya. So, ang grasya ni balik. Pinagis kamatayo ni Kristo. Pero pa man mamatay si Kristo, pagay matao, di pastiyan sa ginan, the grace anticipatedly withdrawn by the Father and put into the soul of Mary. So, Mary is saved from sin in the preventive way. Ang mahal nga Birhen, gipuno sa grasya in a preventive manner anong sa di gyud makasud o di gyud makaentra kaniya. Manang sa awit 4:7 gisgutan ang panagna bahin ni Maria. Ikaw putli ugoy buling esposa. Putli ugoy buling esposa, the spouse. This spouse is not really referring to any woman but to Mary. Kay siya man ang tudlo nga himuong inahan sa manunubos. Manunubos santos, limpyo, isod ni mugsudlanan nga mahugaw. So ano, doon ay tubig nga limpyo kay isod og sudlanan nga hugaw. Di mamalubog sa ng tubig. Muna nga, limpyo ang isulod, limpyo sa ng sudlanan. Ang isulod mo si Kristo, ang sudlanan mo, mahal nga Birhen, limpyo sa. Muna ang principle of divine wisdom. Naman na sa divine wisdom na sa kaalam 1:4. Ang kaalam, meaning si Kristo, dili mo puyo sa kalag nga makasasala o sa kalag nga mahugaw. So, therefore, ikaw draw na to ang word therefore, sa ato pa, si Maria di ay limpyo. Kaya di man musod ang kaalam nga mo si Kristo sa kalag nga mahugaw o sa kalag nga makasasala. That is Immaculada Concepcion. Dili kay pagdeklara diha pa na siya nahimong Immaculada. Diha sa pagpanamko ni Santa Ana, gihawa na si Santa Maria sa tanang matang sa sala. So muna nga ito'y kapambitubag sa may pagkutanan ni Brad George Torrefel. Yahiyamtan na sa tas panahon. Atong salamat ni Dudong Lemtsua, nga atong founder sa Cebu Catholic Television Network. Yadyo tayo na itong social concerns, Talisay City, Cebu. Lipay kayo ang mga talisay nun kay sa pagigbisog sa atong Mayor Samsam Gulyas, harong batok sa COVID-19. Unya daghang kay mga proyekto nga atong Mayor nagpasiugda o
aksyon agad mga nagkinahanglan tambal sa mga nagkalailaing mga problema sa mga talisayno nagkinahanglan tabang itabangan yon. Giabagan sad sa atong Vice Mayor Dr. Alan Bukaw nga maalamon, makugihon, mabination sa makabos with the councilors. Salamat kayo sa Diyos, ang Diyos magapanalangin nato. That is social concern. Salamat o salamat Brado Dong Lemcho, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin. Mayang adlaw kanatong tanan.